This video ay para sa mga computer store owner, computer shop owner, para sa mga nagsusupply sa mga companies ng mga computer parts. So, this video is para sa inyo. Alam nyo ba guys na mostly of the reason bakit hindi na umu-order sa'yo yung customer mo is because of time. Oras! Ayan. So, bakit ko yan nasabi? Dahil ilang beses na yan na nangyari sa amin. And then, ngayon, syempre, isi-share ko yan sa inyo. Syempre, nag-follow ka sa akin. And then, hindi ako papayag na hindi kita mabigyan ng mga na-experience namin at posible mo yang ma-experience din. And then, kailangan mo yang malaman para ma-prevent mo yan. Okay? So, sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong negosyante. Meron na po tayong siguro mga 10 years na experience sa pagninegosyo. And then dito sa computer store or computer parts na business, ayan, meron na po tayong 5 taong experience. And currently, nagsusupply na po kami sa mga big companies nationwide. Meron akong i-share sa inyo na story mga boss, no? Meron kaming isang kliyente, ito out of town clients to, outside Cebu, okay? So, when we say outside Cebu, syempre meron niyang lead time sa delivery and sometimes hindi mo talaga control yung delivery. Yung order nga pala nila is nag-order sila sa amin ng mga CCTV products, nag-order sila sa amin ng printer, nag-order sila sa amin ng POS, nag-order din sila sa amin ng computer and laptop. Ayun, so pinadala namin yun sa barko. So, ang nangyari kasi doon mga boss, nung una, pinadala namin sa barko, goods lang yung transaction. Mabilis lang. And then, nag-chat sa amin yung barko na meron daw delay sa shipments dahil merong bagyo. Understandable naman yon na meron talagang delay, especially kapag masama yung bagyo, di ba? Doon lang kami nagka-problema dahil ang sinabi kasi ng tao namin is, kumbaga nag-overpromise siya, nag-overcommit siya sa clients namin and then sinabihan niya na within 3 to 5 days lang yung shipments ng mga products. And then, yun yung nasabi namin, which is, ano naman talaga yun? Yun yung normal. Pero meron kasi mga unforeseen na pangyayari. Like, ganon, bumagyo. So, kaya na-delay. Ngayon, ang problema dun mga boss, that customer nga pala is, syempre, ipipresent niya kasi yon sa mga board of directors. Kumbaga, ang nangyari doon is parang napasama siya sa mga boss niya. And then, because of that, syempre, siya din is medyo nagalit din siya sa amin. Yun kasi hindi namin yun na nakita na merong mga ganong pangyayari na madidelay. Hindi lang kasi siya delay na ilang araw. Umabot kasi siya sa kanila siguro mga almost 2 weeks. Kaya sobrang galit yung kliyente. And then, ayun, so lesson learned lang talaga doon mga boss, no, na huwag kang mag-overcommit, huwag kang mag-overpromise sa mga kliyente mo. Every time na meron tayong shipments, meron tayong nilalagay o meron tayong inaabiso sa mga kliyente natin. Kumbaga, yung shipments talaga is nasa range ng ganito. 1 to 2 weeks, ganon. Kasi kailangan nating i-anticipate na merong mga unforeseen na mga pangyayari in the future. And yun yung nangyari sa amin. So, to cut the story short mga boss, that customer mga boss is nagtampo sa amin. Nagtampo siya sa tao ko. And then, ayun, syempre hindi na siya umorder sa amin ulit. So, ngayon, kinokontak namin ulit para at least ma-win back namin yung trust niya. Maliit na detalye lang yun mga boss, pero sobrang laki ng loss dahil ano yun that customer is very big client. VIP client yun and then sayang dahil instead na every month meron silang orders, nawala. So, ayan, sayang siya, sayang. So, ayan mga boss, no, doon sa topic natin na
most of the time, ang pinakarason bakit hindi na umu-order sa'yo yung VIP client mo or yung mga customers mo is because of time. And siyempre, nag-content ako ngayon dahil susolusyunan natin yan. Ayos ba? Okay, so palike-like naman or pa-share naman ng video natin para siyempre ganahan din tayo. Ito yung kadalasan na nangyayari mga boss, no? Dahil yung mga customers kasi, it's very normal sa mga customers na palaging nang mamadali, di ba? Merong mga customers na siyempre kapag meron silang plano, meron silang gagamitan yan sa other projects or ireregalo nila sa mga kapamilya nila. So, kaya meron silang target lead time. If ikaw as a computer store, hindi mo yan magawan ng solusyon, hindi mo yan nakita na problema, masasya ka na lang na dami mong customer dati pero bakit kaya hindi na sila bumabalik? So, siguro, isa sa rason yan is baka hindi mo na-meet yung proper expectation ni client. And it will start kung paano kayo nagko-communicate. Okay? So, kadalasan kasi dito sa atin, dito sa computer supply or sa computer parts, trading business, if yung item is nasa within the local lang, so syempre madali lang yon. Pero meron ding mga items na yung mga CTO, ayan, so most of the time nasa vendor pa yan, nasa brand pa like Dell, Asus, Lenovo. So meron talaga yung lead time. Sometimes aabutin siya ng 30 to 90 days. And then kapag hindi mo yan ma-relay ng tama sa customers mo, magkakaproblema ka talaga. Especially no, kapag meron kang tao na nag-o-overpromise, nag-o-overcommit sa sa mga kliyente nila or sa kliyente nyo, yan, masakit talaga yan sa ulo. Kaya sa akin mga boss, sa mga tao ko, retail and also sa corporate clients, always ko silang tinitrain na you should always buy time. Every time na meron kang kliyente, you should always buy time. Bakit? Dahil guys, if you will buy time always, then control mo yung sitwasyon kung paano mo siya i-relay sa customer mo. Siyempre, may iwasan mo na ma-stress ka, may iwasan mo na ma-pressure ka. Dahil guys, if yung tao mo or ikaw mismo na pressure ka na dahil nag-overpromise ka, nag-overcommit ka sa kliyente mo and then hindi pa dumating yung item, then dyan nagkakaproblema. Dyan siya lumalabas yung chaos, dyan siya lumalabas yung gulo sa business mo. Kaya nag-aaway ang mga tao. Kaya nag-aaway ang iba't ibang department. Okay, so let me tell you, like short scenario lang. Ito kapag ikaw, meron kang confirm na customer. And then ikaw, nag-overpromise ka, nag-overcommit ka, hindi ka nag-abiso sa delivery team, hindi ka nag-abiso sa production team. So, darating yung time na mag-aawayan sila dahil napipressure sila, nagmamadali. And because of that, dyan pa kalimitan nagkakaproblema ang company. Ang daming company losses because of that. There are other problems also na nangyayari like nag-aaway-away yung sales department, tao mo dito sa sales, tapos nag-aaway dito sa admin department, tapos nag-aaway-away dito sa logistics. Alam mo yun, meron talagang total chaos sa business mo. Dahil lang sa oras na yan, dahil sa hindi mo na control yung oras na yan. Kaya yung pinaka-solution talaga dyan, always buy time. Always buy time sa clients mo. Kahit na, alam natin lahat, no? Yung mga kliyente natin palagi yung nagmamadali. Sir, pwede ba ngayon namin i-deliver? So, kahit na alam mo na kaya mong i-deliver today, ito gawin mo. Ito gawin mo ha. Yung sinabi ko na always buy time. Kahit na alam mo na kaya mo siyang i-deliver within 1 hour, sasabihin mo lang sa kliyente mo, Sir, ngayon fully book na kami.
Pero I will try my best na within the day, i-deliver namin yan. So, syempre nagbigay ka ngayon ng expectation kay client na hindi pala posible na i-deliver ngayon dahil busy na yung riders mo. Busy din kayo, hindi mo siya magawa agad. Automatic nito sa atin na syempre, bibilisan din natin yung kilos natin. Nasa ano yan natin kumbaga mission vision natin na to provide fast and quality services sa mga kliyente natin. Matik yun na meron tayong sense of urgency. Pero yung pinupunto ko lang talaga dito is yung pagka-deliver mo. Kung paano mo in-explain kay customer para meron siyang proper expectation. Hindi ka niya mamadaliin, hindi ka rin niya pipressurein. Dahil sinabihan mo siya, kahit na kaya mong i-deliver within 1 hour, sasabihin mo pa rin, Sir, sobrang busy namin today, marami kaming tinatrabaho, tapos fully booked na yung riders ko. Huwag kang mag-alala pa rin dahil gagawan ko yan ng paraan. Ako bahala sa'yo. Ganon. Na within the day, i-deliver namin yan. And if ito hitting two birds in one stone to. Nakatulong ka sa department nyo na relax sila, hindi sila ma-pressure. Pangalawa, malaking points sa customer mo. Bakit? Dahil nagbigay ka sa kanya ng lead time na within the day mo siya i-deliver. So, meron siyang idea na maybe i-deliver nila siguro sa hapon. Pero kung kaya mo siyang i-deliver mga 10 o'clock in the morning pa lang, naku, big points yan sa kliyente mo. And then, most of the time, kapag ganun yung experience nila, i-recommend ka pa nila sa iba nilang kakilala. Or, kapag meron pa siyang orderin ulit, bibili yan sa'yo ulit. Doon ako sa Blue Arm dahil ang bilis nila. Pero yung ginawa mo is, you are buying time. Based doon sa example, nakadepende yan kung paano mo siya sinabi sa customer. Alam nating lahat na sobrang busy natin sa department natin, busy tayong lahat, pero wala kang strategy kung paano ka mag-buy time, then magkakaproblema yung negosyo mo in the future. 'Di ba? So, ayun lang, sana meron kang natutunan sa topic natin today. So, ayun guys, sinishare ko yan sa inyo dahil gusto ko kayong magtagumpay dyan sa computer store business nyo ngayon. Pinapanalangin ko sa Diyos na magtagumpay ka dyan, boss, dahil kailangan tayo ng bansa natin. Isa sa pinaniniwalaan ko mga boss na entrepreneurship talaga ang pag-asa ng ating bayan. Kaya, kailangan mong manalo dyan. Ayos? Ayun. So, ayun lang mga boss. Invite pala kita. Meron tayong grupo din na hinahandle dito sa Facebook group. Ayan. Ang pangalan ay Work Smart Community. Pwede kang pumasok doon. Pwede ka ring mag-post ng journey mo rin about business or ano man. Okay? Ayun lang mga boss, And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takets mga boss! Bye-bye!